Isang bantayog ang itinayo ng Philippine National Police Academy para kilalanin ang kabayanihan ng 44 na SAF Commando na nasawi sa Mamasapano. May nusugaw si Marisol Abduraman. They have sacrificed their own comfort and have placed their protective shock. Combat boots, M16 rifle at SAF beret. Ito ang simbolo ng tagaligtas o PNP Special Action Force na nakaukit sa 18 talampakang bantayog na ito sa Philippine National Police Academy. Tinawag itong SAF 44 Monument bilang pagkilala sa SAF 44 na SAF Commando na napatay sa engkwentro sa Mamasapano. Pag-immortalize natin ng kabayanihan ng ating gallant SAF 44, maibalik ulit yung heroism ng bawat isa sa atin. Yung patriotism sa nationalism. Nakaukit din sa bantayog ang mga mukha ng 44 na SAF troopers na hindi raw naging madali para sa eskultor na si Jose Giroy. Mixing time na gagawa ka ng 44 portraits na kailangan kamukha. 6 na PNPA graduates ang napatay sa engkwentro. 3 naman ang sugatan. We are proud especially na at least na-honor namin yung mga alumni namin dito. And dito para to sa mga mga relatives nila, mga kamag-anak nila who at least mabigyan natin ng recognition that we've honored them on the sacrifice they made for the country. Cadets are already appreciating the good deeds that these personnel had done for the country. Saludo sa SAF 44 ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at Employers Confederation of the Philippines at iba pa. Kaya nila ipinagawa ang bantayog. Ikinatuwa naman ng SAF ang pagpupugay sa kanilang mga napatay na komando. Binuksan na rin ang bantayog ni St. Michael na tinawag namang bantayog ng kabayanihan. Si St. Michael the Archangel ang patron saint ng law enforcement. Higit pa sa pagpupugay at pagkilala, magsisilbing inspirasyon sa mga kadete ng PNPA bilang future officers ng bansa ang bantayog na ito para magsilbi at ialay ang kanilang buhay para sa bayan tulad na lamang ng SAF 44. Marisol Abduraman, GMA News.